Hello po. Ito yung existing natin na wire na nakasabit lang sa ibabaw ng pinto ng CR namin. So, balak ko lagyan natin ng wire molding malapit sa kisame para gumanda naman siya tignan. So, handa natin mga tools na gagamitin natin. Siyempre yung plastic molding, lagari, tape measure at ballpen. Hindi ko na nasama dyan yung gunting na ginamit ko papumutol ng tape. At display lang yung basketball dyan ha. Di talaga natin yan gagamitin. Huwag natin gawin, sukatin ang paglalagyan ng wire molding gamit ang metro. Sinimulan ko yan mula sa saksakan tapos lipat natin yung sukat na yon sa plastic molding para mamarkahan at maputol natin. Kailangan natin gawa ng corner ang mga dulo para madali maglagay ng wire at maayos tingnan. Tapos natin markahan, putulin natin gamit ang lagari. Kasi yung ginamit ko na lagari pamputol nito, para kasing hindi siya ganun kagandang putol eh. Kaya ba, ano bang ginamit nyo para maayos ang putol nito? Siguro dapat cutter ang ginamit ko. Kapag tapos na tayo dyan, pwede na lang lagyan ng tape yung likod para kumapit sa pader. Yung iba pwede namang toxin screw ang gamitin pang kapit sa pader. Mas matrabaho lang yun gawin pero mas matibay naman. Kapag naman tape lang gagamitin nyo, siguraduhin nyo lang na matibay yung tape na gagamitin nyo para dito. Tanggalin natin yung cover ng tape para makapit na natin siya. Adjust ng konti yung hagdan para di tayo malaglag. Tapos kapit na natin yung plastic molding natin. Di lang natin masipat kung pantay at wala tayong level gauge. Tansya-tansya na lang tayo tapos sabay push na natin para tumingin ang kapit ng tape sa pader. Kapag okay na yon, sinunod ko naman sukatin yung kasunod na linya niyang pahaba. Isukat natin siya sa wire molding tapos marka natin para maputol pagkatapos. Marka natin yung mga dulo para madaling kapit ng wires. Gawin din ang gawin natin sa kabilang dulo niya. Gamit ang lagari natin, bawasan natin ang magkabilang dulo. Kapag nabuo na natin ang ating cover, lagyan natin siya ng double-sided tape. Pangkapit natin. Tapos pasilin natin yung tape para kumapit ng ayos sa plastic molding. Pagkatapos natin tanggalin ang cover ng tape, umakyat na tayo ng hagdan para ikapit yung ating wire molding. Alay na lang natin siya sa ceiling natin para magpantay. Tapos i-press natin para magandang kapit sa pader. Para hindi madaling bumidaw di tulad niya. Wala nang takot na umakyat din yung anak ko ng hagdan para makijoin sa ginagawa ko. Kausa po pa nga siya dyan at di ko na maalala pinag-uusapan namin habang kinakabit ko yung wire molding sa kisame. Ito na nga lang natira kong wire molding ngayon, dalawang haba lang naman kinuha ko at kapag tinatlo ko di ko na alam ang gagawin ko sa labis. Konti na lang naman ang kulang yan sakali kaya hinayaan ko na din. Handa lang natin yung mga natitirang cover natin para lagyan na lang ng tape mamaya. Putulin lang natin saglit ang magkabilang dulo. Oras na para lagyan ng tape ang mga yan. Ang isa ko pang inaalala kung magkakasya pang double-sided tape ko. Para kasing kukulangin din ako ng konti. Ang maganda naman dyan kung konti lang ang kulang, kakapit pa rin naman yan. Tapos pwede ko lilagyan ng kapit yung di ko pa nalalagyan. Kapit na nga natin ang kadugsong ng ating nagawa. Gamit pa rin ang kisame natin para magpantay ang lagay. Lapat lang natin ang isang side. Tapos press natin siya para maganda ang kapit sa pader. At syempre, di naman uli papahuli ang anak ko sa pag-akit sa hagdan. Ubus ng takot niyan sa katawan, wala nang tira. At sa huli, pagkatapos natin ilagay ang huling piece natin, papuntang saksakan, pagkatapos din natin lagyan ng wire, ayun na po ang itsura. Mas maayos naman po siya tignan. Hindi ko lang inaasahan ay yung dugsungan ng wire na may electrical tape ay hindi nagkasya sa plastic molding. Kaya, nilabas ko na lang pero okay pa rin naman siyang tignan. Yun na lang muna. Comment lang kayo kung may tanong. Salamat sa panonood.